Nagsimula ang araw sa isang tahimik at payapang simbahan, kung saan ang liwanag ng umaga ay dahan-dahang pumapasok sa makukulay na bintana, naglalarawan ng mga eksena mula sa Biblia. Ang mga tao ay tahimik na nakaupo, nakasandal sa kanilang mga upuan, ang kanilang mga kamay magkahawak sa dasal, at ang amoy ng kandila ay pumupuno sa hangin. Ang misa ay nagsimula ng tahimik, may pagkabahala sa katahimikan na tila, ba may nararamdamang hindi karaniwan ang laha. Sa kabilang panig ng lungsod, may ilang grupo na pahimik na nagtitipon. Hindi nila intensyon noon na makagambala, ngunit may kakaibang tensyon sa kanilang mga mukha. May nag-uumpisang magbago sa plano. Habang ang mga simbahan ay puno ng deboto, ang grupo ay papalapit, at bawat hakbang nila ay nagdadala ng pangamba sa paligid. Ang tunog ng mga hakbang ay parang malalim na etyo sa katahimikan. Isang babala na hindi mo marinig ngunit dama mo sa dibdib. Ngunit sa loob ng simbahan, walang nakakaalam sa paparating na kaganapan. Ang pari ay patuloy sa kanyang sermon, at ang mga deboto ay nakatuon sa kanilang panalangin. May isang batang lalaki na nakatingin sa altar. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkamangha, at walang kamalay-malay sa panganib na papalapit. Ang musika mula sa organ ay nagbabalot sa bawat sulok. Tila ba ang tunog nito ay isang proteksyon sa lahat ng naroroon. Biglang may isang malakas na tunog mula sa labas, parang isang puwersa na bumabangga sa pintuan. Ang ilan sa mga tao ay nagulat, ang iba ay humarap sa direksyon ng ingay. Ngunit sa kabila ng takot, walang sinuman ang tumakbo. Parang isang hindi nakikitang puwersa ang nagbigay ng lakas sa kanilang puso na manatili. Ang grupo ay pumasok, ngunit sa halip na saktan ang mga tao, ang kanilang mga kamay ay nakataas, parang may ipinapakitang tanda ng kapayapaan. Isa sa mga deboto, isang matandang babae, ay lumapit sa isa sa kanila. Ang kanyang boses ay mahinahon ngunit puno ng lakas. Bakit kayo nandito? Ano ang inyong hinahanap? Ang lalaki, na nooy may kalabuan sa mukha, ay tumingin sa kanya, at may halong pangamba at pagkalito sa kanyang mga mata. Hindi namin alam, sabi niya, at tila ba nagulat din sa sarili niyang salita. Ang kanyang tinig ay parang isang bulong na bumabalik sa kanyang puso. Sa puntong iyon, naramdaman ng lahat na may kakaibang nangyayari. Ang enerhiya sa simbahan ay nagbago, mula sa takot at pangamba, naging pagkakaisa at pag-unawa. Ang mga deboto ay hindi nagalit o natakot, sa halip, ang kanilang presensya ay nagdulot ng katahimikan sa grupo. Ang pari ay lumapit, at sa halip na hatulan o pagsabihan sila, iniabot niya ang kamay, nag-aalok ng simpleng pakikipagkaibigan. Halika, sabi niya, halina at manalangin kasama namin. Hindi ka nag-iisa. Sa loob ng mga oras na iyon, may mga luha ng kasiyahan at kaluwagan. Ang grupo ay napayak, at isa-isa, nagsimulang bumaba ang kanilang mga armas, literal man o metaphorical. Ang mga deboto ay nakipag-usat sa kanila, nagbahagi ng pagkain at tubig, at sa kabila ng kanilang pagkakaiba, natutunan nilang lahat ang kahalagahan ng pagkakaintindihan. Isang batang babae ang nagtanong sa isa sa grupo, bakit ka na ito noon? Ang sagot ay simple ngunit malalim, dahil akala ko, ang galit ang sagot. Ngayon, alam ko na ang pag-unawa ang tunay na lakas. Ang kanyang mga mata ay puno ng emosyon, at ang simbahan ay napuno ng katahimikan, hindi mula sa takot, kundi mula sa kamangha-manghang pagkamangha sa kabutihang natagpuan sa gitna ng panganib. Hindi nagtagal, ang buong simbahan ay naging isang lugar ng pagkakaibigan. Ang mga Muslim at Kristiyano, na noon ay tila magkakaaway, ay sabay na nanalangin, nag-awitan, at nagbahagi ng kwento. Ang bawat isa ay nakaramdam ng kakaibang kapayapaan. Isang pakiramdam na kahit sa gitna ng hindi inaasahang pangyayari, may kabutihan na lumalabas. At sa huling bahagi ng misa, isang himala ang nangyari. Ang mga kandila, na matagal nang nasusunog sa altar, ay biglang nagningning ng mas maliwanag. Ang liwanag ay dumaloy sa buong simbahan, at bawat isa ay nakaramdam ng init, pagmamahal, at kapatawaran. Walang nagawa ang sinuman, kundi mapangiti at magpasalamat sa sandaling iyon. Ang hindi inaasahang kaganapan, ang tinaguriang katapusan ng misa, ay naging simula ng isang bagong pag-asa para sa lahat. Sa pagtatapos ng araw, nagpasya ang lahat na magpatuloy sa pakikipagkaibigan at pagkakaunawaan. Ang pangyayaring iyon ay kumalas sa buong komunidad, at marami ang napukaw sa kahalagahan ng pagpapatawad, pagkakaintindihan, at pakikipagkapwa. Hindi naging trahedya ang nangyari, sa halip, naging inspirasyon ito sa lahat na kahit sa gitna ng takot, may liwanag na matatagpuan. Kung nanood ka hanggang dito, gusto kong malaman, saan ka nanonood ngayon? Anong oras na sa lugar mo? Napakahalaga malaman natin, hanggang saan ang mga himala at kabutihan ay umaabot. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel para lagi kang updated sa mga kwento ng himala, kabutihan,
at hindi inaasahang mga pangyayari na magpapalakas ng iyong pananampalataya at pag-asa. I-click ang subscribe at sama-sama nating tuklasin ang mga kwentong magpapabago sa ating puso at isip. Paglabas ng simbahan, ramdam pa rin ng lahat ang kakaibang kapayapaan. Ang hangin sa labas ay malamig, ngunit tila ba may init na dumadaloy mula sa kanilang puso. Ang mga tao ay naglakad ng magkahawak kamay, hindi lamang bilang simbolo ng pagkakaibigan, kundi bilang tanda ng bagong simula. Ang mga bata ay tumakbo sa paligid, naglalaro, at ang kanilang halakhak ay pumuno sa bakanteng kalye. Nagpapalakas ng damdamin ng mga nakatatanda na dati ay puno ng tako. Isa sa mga nakatatanda, isang lalaking kilala sa komunidad bilang mabait ngunit tahimik, ay lumapit sa grupong Muslim. Hindi ko alam kung paano namin kayo matutulungan noon, sabi niya. Ngunit ngayon, alam ko na, ang tanging kailangan ay maunawaan ang isa't isa. Ang mga kabataan mula sa grupo ay napangiti, at may bahagyang luha sa kanilang mga mata. Ang mga bagay na noon ay punong-puno ng galit, ngayon ay napalitan ng respeto. Habang naglalakad sila pauwi, nagbahagi ang bawat isa ng kanilang kwento. Paano nila naranasan ang takot, ang galit, at ang kawalan ng pag-asa sa mundo. Ngunit higit sa lahat, kung paano sila nakaranas ng kabutihan na hindi nila inaasahan. Ang bawat salita ay tila may magik na nagtatanggal ng puot at naglalagay ng pangunawa sa puso ng iba. May isang batang babae mula sa grupo na nagtanong, paano natin mapapanatili ang kapayapaan na ito? Paano natin masisigurong hindi maulit ang takot na naramdaman natin? Isang matandang deboto ang sumagot, kapayapaan ay hindi lamang sa katahimikan ng simbahan. Ito ay sa bawat hakbang, sa bawat salita, sa bawat kilos na may pagmamahal at pag-unawa. Kapag ipinapakita natin ang kabutihan, ang takot ay mawawala. Sa mga sumunod na linggo, ang simbahan ay naging isang lugar, hindi lamang ng pagsamba, kundi ng pagtuturo at pakikipagkaibigan. May mga programa na isinagawa para sa mga bata at kabataan mula sa magkabilang panig ng komunidad. Ang grupo ng mga Muslim ay nakilahok sa mga outreach program. Nagtuturo sa mga bata, tumutulong sa paglilinis ng simbahan, at nagbabahagi ng kanilang kultura at tradisyon. Ang mga Kristiyano naman ay nagbahagi ng kanilang paniniwala at mga turo. Ngunit higit sa lahat, nagbahagi ng respeto at pagmamahal. Sa bawat pagtitipon, mayroong kwento ng kabutihan na ibinahagi. Isang linggo, may isang batang lalaki mula sa grupong Muslim ang nakaranas ng aksidente habang naglalaro. Agad siyang inalagaan ng mga deboto sa simbahan, kasama ang isang nas na aktibong bahagi ng komunidad. Ang pangyayaring iyon ay nagpatibay sa relasyon nila, at ipinakita sa lahat na kahit sa gitna ng panganib o pagkakaiba, ang pagkakaintindihan at pagmamahal ay maaaring maging gabay. Sa gitna ng lahat ng ito, ang payo ng simbahan ay nagdesisyon na magturo ng espesyal na klase tungkol sa pag-unawa at pagpapatawad. Araw-araw, ang mga bata at kabataan ay dumadalo. Natututo hindi lamang ng kanilang sariling relihiyon, kundi pati na rin ng ibang pananaw. Unti-unti, ang dating takot at galit ay napalitan ng pagtutulungan, pagtanggap, at pagmamahalan. At sa isang gabi, bago matapos ang araw, may isang malaking pagtitipon sa simbahan. Ang mga ilaw ay nagniningning ng maliwanag, at ang lahat ng miyembro ng komunidad, bata, kabataan, matatanda, Muslim man o Kristiyano, ay nagtipon-tipon. May awit na sabay nilang inaawit, at sa bawat tono, ramdam ang pagkakaiba ngunit ramdam din ang pagkakaisa. Ang dating takot ay napalitan ng pag-asa, ang galit ay napalitan ng pagmamahal, at ang pangamba ay napalitan ng tiwala. Sa pagtatapos ng pagtitipon, ang pari ay humarap sa lahat. Ang kwento natin ngayon ay hindi lamang tungkol sa isang misa. Sabi niya, ito ay tungkol sa kung paano tayo maaring magtagumpay laban sa takot, galit, at pagkakaiba. Natutunan natin na kahit sino, mula sa anumang panig, ay maaring maging kabutihan sa mundo. At doon, isang kabataan mula sa grupong Muslim ang nagsalita. Dati, iniisip ko na ang mundo ay puno ng panganib at galit. Ngunit ngayon, natutunan ko na may kabutihan sa bawat puso. Salamat sa inyo. Ang mga mata ng lahat ay nag-umiwas sa luha, at isang malakas na palakpakan ang sumabog sa buong simbahan. Kung nanonood ka sa ngayon, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel. Mahalaga na malaman natin kung hanggang saan umaabot ang kabutihan at pag-asa. I-click ang subscribe at samahan kami sa bawat kwento ng himala, inspirasyon, at mga pangyayaring magpapabago sa ating pananaw sa buhay. Sabihin sa comment section kung saan ka nanonood at anong oras, dahil ang bawat karanasan ay mahalaga sa ating paglalakbay ng pagkakaintindihan at pagmamahal. Sa mga sumunod na araw, ang simbahan ay naging sentro ng bagong buhay sa komunidad. Ang mga Muslim at Kristiyano ay sabay na nagtitipon, nagtutulungan sa paglilinis ng paligid at sa paghahanda ng pagkain para sa mga nangangailangan.
Ang bawat isa ay may kanya-kanyang kwento, mga sugatang puso, mga pangarap na muling nabuhay, at mga alaala na dati ipuno ng galit ngunit ngayon napapalitan ng pag-asa. Isang batang babae na dati natatakot sa ibang relihiyon, ay ngayon ay lumalapit sa mga kabataan mula sa grupong Muslim. Gusto ko sanang malaman ang inyong kultura, sabi niya ng may ngiti. Ang isa sa mga kabataan, isang binatilyo na nag-aalangan noon sa pakikisalamuha, ay ngumiti rin at nagbahagi ng kwento tungkol sa kanilang pamilya, tradisyon, at mga paniniwala. Sa bawat salita, ang dating hadlang ay natutunaw, at ang kanilang tawa ay nagpalakas sa puso ng lahat ng nakakasaksi. Sa simbahan, may isang sulok kung saan naglalagay ng kandila ang mga deboto. Isa sa kanila, isang matandang lalaki, ay nagpatuloy sa kanyang ritual ngunit ngayon ay may kasama siyang isang batang Muslim. Itong ilaw, paliwanag ng matanda, ay simbolo ng pag-asa. Kapag binapalakas natin ang ilaw sa ating puso, nagkakaroon tayo ng lakas upang magmahal at magpatawad. Ang batang lalaki ay napangiti, at sabay nilang pinailawan ang kandila. Ramdam ang init ng liwanag na sumasaklaw sa kanilang mga puso. Hindi naglaon, napansin ng mga tao sa paligid ang pagbabago sa komunidad. Ang dating pagkakawatak-watak ay napalitan ng pagtutulungan. Ang mga tindahan sa paligid ng simbahan ay nagsimula ring makibahagi, nagbibigay ng pagkain sa mga pagtitipon at nag-aalok ng tulong sa mga nangangailangan. Ang simbahan ay naging simbolo ng pakikipagkaibigan, pagkakaisa, at hindi inaasahang kabutihan na lumalaganap sa bawat sulok. Isang gabi, habang ang buwan ay mataas sa kalangitan, nagtipon ang lahat sa bakuran ng simbahan para sa isang espesyal na seremonya. May mga ilaw na kumikislat sa paligid, musika mula sa chore, at mga batang naglalaro sa tabi, habang ang mga matatanda ay nag-uusap at nagtatawanan. Ang bawat tao, Muslim man o Kristiyano, ay may dalang pagkain, damit, o simpleng ngiti para sa isa't isa. Ang dating pangamba ay napalitan ng tiwala, at ang galit ay napalitan ng pagmamahal. Sa gitna ng pagtitipon, isang kabataan mula sa grupo ng Muslim ang nagsalita. Hindi ko inakala na may ganitong lugar kung saan ang bawat isa ay tinatangga. Salamat sa inyo na nagpakita ng kabutihan, kahit hindi namin ito inaasahan. Ang payo ng simbahan ay sumagot, hindi kami nagtatangi. Ang simbahan na ito ay para sa lahat. Ang tunay na milagro ay hindi lamang sa altar, kundi sa bawat puso na nagbukas para sa kapwa. Ang mga mata ng lahat ay namumula sa luha, hindi dahil sa kalungkutan, kundi dahil sa dami ng pagmamahal at pagkakaunawaan na naramdaman nila. Ang hangin ay malamig ngunit ang init ng damdamin ay mas matindi kaysa sa kahit anong apoy. Sa mga sandaling iyon, ramdam ng bawat isa ang tunay na himala, ang pagbabago ng puso ng tao sa pamamagitan ng kabutihan, pag-unawa, at pagmamahal. Isang batang lalaki ang tumakbo sa altar, bitbit ang isang maliit na krus, at sabay na hawak ng isa pang batang Muslim ang isang maliit na medalyon na simbolo ng kanilang pananampalataya. Ito ang simbolo ng pagkakaibigan natin, sabi ng batang Kristiyano. At ito ang simbolo ng bagong simula, dagdag ng batang Muslim. Ang mga tao ay palakpakan, sabay na nagpasalamat sa pagkakataon na makakita ng ganitong himala. At bago matapos ang gabi, isa sa mga kabataan mula sa grupong Muslim ay nagtanong, paano natin mapapanatili ang lahat ng ito? Ang pari ay ngumiti at sumagot, sa bawat araw, sa bawat salita, sa bawat kilos na may kabutihan at pag-unawa. Huwag natin hayaang mawala ang liwanag na ito. Ibahagi natin ito sa iba. Huwag tayong matakot magmahal at magpatawad. Kung nanonood ka ngayon, gusto naming malaman, saan ka nanonood? Anong oras na sa lugar mo? Ang bawat karanasan at oras ay mahalaga sa ating kwento ng himala at pag-asa. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel para mas marami kang kwento ng kabutihan, inspirasyon, at hindi inaasahang pangyayari na magpapalakas sa iyong pananampalataya at puso. I-click ang subscribe at samahan kami sa bawat yugto ng kwento na magpapakita na sa bawat dilim. May liwanag na laging naghihintay. Sa mga sumunod na linggo, ang komunidad ay unti-unting nagbago. Ang simbahan ay naging hindi lamang lugar ng pagsamba, kundi tahanan ng bawat isa, Muslim man o Kristiyano. May mga programa para sa kabataan, kung saan nagtuturo sila ng sining, musika, at kwento ng bawat kultura. Ang mga bata ay sabay na nag-aaral, naglalaro, at nagtutulungan sa bawat proyekto. Ang dating pagkakaiba ay napalitan ng pagtutulungan at pagkakaibigan. Isang linggo, habang ang araw ay sumisili sa bintana ng simbahan, may isang batang lalaki na nahulog sa hagdanan sa gilid ng altar. Agad siyang inalagaan ng isang grupong Muslim at isang dalubhasang deboto mula sa simbahan. Ang kanilang mabilis at maayos na pagtutulungan ay nagpatunay na ang dating takot at galit ay napalitan ng tiwala at pagmamahal. Habang hinihintay ang dumating na ambulansya,
Ang mga tao sa paligid ay nanalangin sabay, pinapalakas ang isa't isa sa katahimikan ng gabi. Sa gitna ng pagod at takot na iyon, isang matandang babae mula sa simbahan ang naglakad papunta sa grupo. Nakikita ko ang kabutihan sa inyong mga puso, sabi niya, kahit na dati, iniisip natin na hindi tayo magkaintindihan. Ngunit ngayon, alam natin na may pag-asa. Ang batang lalaki ay ngumiti, at ang mga kabataan mula sa grupo ng Muslim ay nakaramdam ng kakaibang inis sa puso. Ang mga pangyayaring iyon ay naging simula ng isang bagong tradisyon. Tuwing linggo, mayroong pagsasanib ng kanilang relihiyon sa mga gawain sa simbahan, awit, dasal, at simpleng kagtuturo ng kultura ng bawat isa. Ang simbahan ay napuno ng tawa, kwento, at musika. Ang mga matatanda ay nagbabantay sa mga bata, tinuturuan silang magbahagi, at nagtuturo ng kabutihan sa bawat araw. Hindi naglaon, napansin ng buong lungsod ang pagbabago. Ang mga tindahan at kalye sa paligid ng simbahan ay naging mas ligtas at mas masigla. Ang mga kapitbahay, dati tahimik at may takot sa isa't isa, ay nagsimulang mag-usap at magbahagi ng tulong. Ang mga Muslim at Kristiyano ay nagtutulungan sa bawat proyekto, mula sa paglilinis ng parke, hanggang sa pagtulong sa mga nangangailangan. Isang gabi, habang ang buwan ay mataas sa kalangitan, nagtipon ang lahat sa simbahan para sa isang espesyal na seremonya. May mga ilaw na kumikislat sa paligid, musika mula sa chore, at mga batang naglalaro sa tabi, habang ang mga matatanda ay nag-uusap at nagtatawanan. Ang bawat isa ay may dalang pagkain, damit, o simpleng ngiti para sa isa't isa. Ang dating pangamba ay napalitan ng tiwala, at ang galit ay napalitan ng pagmamahal. Sa gitna ng pagtitipon, isang kabataan mula sa grupo ng Muslim ang nagsalita. Hindi ko inakala na may ganitong lugar kung saan ang bawat isa ay tinatangga. Salamat sa inyo na nagpakita ng kabutihan, kahit hindi namin ito inaasahan. Ang payo ng simbahan ay sumagot, hindi kami nagtatangi. Ang simbahan na ito ay para sa lahat. Ang tunay na milagro ay hindi lamang sa altar, kundi sa bawat puso na nagbukas para sa kapwa. Ang mga mata ng lahat ay namumula sa luha, hindi dahil sa kalungkutan, kundi dahil sa dami ng pagmamahal at pagkakaunawaan na naramdaman nila. Ang hangin ay malamig ngunit ang init ng damdamin ay mas matindi kaysa sa kahit anong apoy. Sa mga sandaling iyon, ramdam ng bawat isa ang tunay na himala, ang pagbabago ng puso ng tao sa pamamagitan ng kabutihan, pag-unawa, at pagmamahal. Isang batang lalaki ang tumakbo sa altar, bitbit ang isang maliit na krus, at sabay na hawak ng isa pang batang Muslim ang isang maliit na medalyon na simbolo ng kanilang pananampalataya. Ito ang simbolo ng pagkakaibigan natin, sabi ng batang Kristiyano. At ito ang simbolo ng bagong simula, dagdag ng batang Muslim. Ang mga tao ay palakpakan, sabay na nagpasalamat sa pagkakataon na makakita ng ganitong himala. Sa pagtatapos ng seremonya, ang pari ay nagpaalala sa lahat. Ang bawat araw ay pagkakataon upang magmahal at magpatawad. Ang kabutihan ay hindi lamang sa mga salita, kundi sa bawat aksyon na ipinapakita natin sa mundo. Huwag nating hayaang mawala ang liwanag na ito sa ating mga puso. Kung nanonood ka ngayon, huwag kalimutan mag-subscribe sa aming channel. Mahalaga na malaman natin kung hanggang saan umaabot ang kabutihan at pag-asa. I-click ang subscribe at samahan kami sa bawat kwento ng himala, inspirasyon, at hindi inaasahang pangyayari na magpapalakas sa iyong pananampalataya at puso. Sabihin sa comment section kung saan ka nanonood at anong oras, dahil ang bawat karanasan ay mahalaga sa ating paglalakbay ng pagkakaintindihan at pagmamahal. Sa mga sumunod na buwan, ang simbahan ay naging sentro ng buhay ng buong komunidad. Araw-araw, may mga taong dumadayo, hindi lamang para sa misa, kundi para magbahagi ng kwento, tulong at kaalaman. Ang mga kabataan mula sa magkabilang panig ay nagtuturo sa isa't isa ng kanilang wika, kultura, at pananampalataya. Ang dating takot sa isa't isa ay napalitan ng pagtutulungan at pagkakaibigan na puno ng respeto at pag-unawa. Isang araw, habang naglalaro sa labas ng simbahan, may isang batang Muslim na natapilok sa gilid ng hagdan. Agad siyang tinulungan ng isang batang Kristiyano. Sabay silang tumakbo papunta sa loob para humingi ng tulong. Ang matandang deboto ay mabilis na nagpunta, dinala ang bata sa altar, at tinanong kung okay siya. Ang bata ay napangiti at tumango. Salamat po, sabi niya, at sa kanyang simpleng salita, ramdam ng lahat ang init ng kabutihan at malasakit. Hindi naglaon, ang simbahan ay nagpasimula ng programa kung saan ang mga bata ay natututo, hindi lamang ng relihiyon, kundi pati ng kabutihan, malasakit, at pakikipagkapwa-tao. Ang mga bata ay sabay na naglalaro, nag-aaral, at tumutulong sa mga matatanda sa paligid. Ang mga magulang ay natuwa sa pagbabago ng kanilang mga anak.
Ang dating takot at pag-aalinlangan ay napalitan ng kagalakan at pag-usisa sa iba't ibang kultura. Sa isang espesyal na araw, nagkaroon ng malaking pagtitipon sa simbahan. May mga pagkain mula sa bawat pamilya, awit mula sa chore, at mga kwento ng kabutihan mula sa bawat miyembro ng komunidad. Ang mga Muslim ay nagdala ng tradisyonal na pagkain at musika, habang ang mga Kristiyano ay nagdala ng kanilang panalangin at awitin. Ang hangin ay puno ng tawa, kwento, at kasiyahan. Sa gitna ng pagtitipon, may isang matandang lalaki na kilala sa buong komunidad bilang mapagbigay at mahinahon, ay nagsalita. Ang simbahan na ito ay hindi lamang lugar ng dasal. Ito ay lugar ng pagkakaibigan, pagkakaintindihan, at kabutihan. Kung patuloy nating ipapakita ang kabutihan sa isa't isa, ang mundo ay magiging mas maliwanag. Ang bawat isa ay napangiti at napaluha. Ang kabutihan at pagmamahal na naramdaman nila ay hindi maipaliwanag ng salita. Ramdam ng bawat isa ang himala sa bawat ngiti, bawat halakhak, at bawat simpleng pagtulong sa isa't isa. Sa mga sumunod na linggo, ang simbahan ay nagkaroon ng iba't ibang aktibidad. Mayroong pagtuturo ng sining, musika, at kwento ng bawat kultura. Ang mga kabataan ay natututo ng respeto at pakikipagkaibigan, habang ang mga matatanda ay nagbibigay ng payo at gabay. Ang mga programang ito ay nagbigay ng bagong pag-asa sa bawat isa, at ang dating takot sa isa't isa ay unti-unting naglaho. Isang gabi, habang ang buwan ay mataas, nagtipon ang lahat sa bakuran ng simbahan para sa isang espesyal na seremonya ng pasasalamat. Ang mga ilaw ay kumikislat sa paligid, ang musika ay pumupuno sa hangin, at ang mga bata ay naglalaro, habang ang mga matatanda ay nag-uusap at nagtatawanan. Ang bawat isa ay may dalang pagkain, damit, o simpleng ngiti para sa iba. Ang dating pangamba ay napalitan ng tiwala, at ang galit ay napalitan ng pagmamahal. Sa gitna ng pagtitipon, isang kabataan mula sa grupo ng Muslim ang nagsalita. Hindi ko inakala na may ganitong lugar kung saan ang bawat isa ay tinatanggap. Salamat sa inyo na nagpakita ng kabutihan, kahit hindi namin ito inaasahan. Ang pari ay ngumiti at sumagot. Ang tunay na milagro ay hindi lamang sa altar, kundi sa bawat puso na nagbukas para sa kapwa. Ang kabutihan ay nagmumula sa bawat araw, sa bawat salita, sa bawat kilos na may pagmamahal. Ang bawat isa ay napaluha, hindi dahil sa kalungkutan, kundi dahil sa dami ng pagmamahal at pagkakaunawaan na naramdaman nila. Ang hangin ay malamig ngunit ang init ng damdamin ay mas matindi kaysa sa kahit anong apoy. Sa sandaling iyon, ramdam ng bawat isa ang tunay na himala, ang pagbabago ng puso ng tao sa pamamagitan ng kabutihan, pag-unawa, at pagmamahal. At bago matapos ang gabi, isang batang lalaki ang tumakbo sa altar. Awak ang isang maliit na krus, at sabay na hawak ng isang batang Muslim ang isang medalyon na simbolo ng kanilang pananampalataya. Ito ang simbolo ng pagkakaibigan natin, sabi ng batang Kristiyano. At ito ang simbolo ng bagong simula, dagdag ng batang Muslim. Ang mga tao ay palakpakan, sabay na nagpasalamat sa pagkakataon na makakita ng ganitong himala. Kung nanonood ka ngayon, huwag kalimutan mag-subscribe sa aming channel. Mahalaga na malaman natin kung hanggang saan umaabot ang kabutihan at pag-asa. I-click ang subscribe at samahan kami sa bawat kwento ng himala, inspirasyon, at hindi inaasahang pangyayari na magpapalakas sa iyong pananampalataya at puso. Sabihin sa comment section kung saan ka nanonood at anong oras, dahil ang bawat karanasan ay mahalaga sa ating paglalakbay ng pagkakaintindihan at pagmamahal. Habang lumilipas ang mga buwan, unti-unting nabuo ang isang mas matibay na ugnayan sa pagitan ng mga Muslim at Kristiyano sa komunidad. Tuwing umaga, may mga kabataan na nagtutulungan sa simbahan, naglilinis ng sahig, nag-aayos ng upuan, at nag-aalaga sa mga kandila. Ang bawat simpleng aksyon ay may kasamang pagtuturo ng respeto at pagmamahal sa isa't isa. Ang mga matatanda naman ay nagtuturo sa kanila ng kwento ng kanilang pananampalataya. Ngunit higit sa lahat, tinuturuan silang magmahal at magpatawad. Isang araw, habang naglalaro ang mga bata sa bakuran ng simbahan, napansin nila ang isang lumang puno sa gilid na may sirang sanga. Agad silang nagkaisang ayusin ito. Nagdala ng lubid at tela upang gawing maliit na duyan para sa mas batang bata sa komunidad. Ang kanilang simpleng pagkilos ay nagpatunay na ang pagtutulungan at kabutihan ay hindi lamang sa salita, kundi sa aksyon. Ang mga matatanda na nakakita nito ay napangiti at nagbigay ng papuri sa kanilang pagsisika. Sa parehong linggo, may isang pamilya mula sa grupo ng Muslim ang dumaan sa kahirapan. Wala silang sapat na pagkain at mainit na dami. Nang malaman ito ng simbahan, agad silang pinuntahan at tinulungan ng mga deboto. Nagdala sila ng pagkain, damit, at mga simpleng regalo para sa mga bata. Hindi nagtagal, ang pamilya ay napuno ng pasasalamat at pag-asa.
Ang bawat kilos ng kabutihan ay nagdulot ng bagong simula sa kanilang buhay. Habang papalapit ang Pasko, nagkaroon ng espesyal na pagtitipon sa simbahan. Ang mga ilaw ay kumikislap, may musika mula sa chore, at ang mga kabataan ay nagtutulungan sa dekorasyon. Ang bawat miyembro ng komunidad, Muslim man o Kristiyano, ay nagbahagi ng pagkain at kwento. Ang dating takot at pangamba ay napalitan ng kagalakan at tawa. Sa gitna ng pagtitipon, isang batang Kristiyano ang lumapit sa isang batang Muslim. "Gusto kong matutunan ang inyong awitin," sabi niya. Ang batang Muslim ay ngumiti at nagsimulang turuan siya ng kanilang tradisyonal na awitin. Sa bawat nota at salita, unti-unting nabura ang dating hadlang at napalitan ng pagkakaintindihan. Ang mga mata ng bawat isa ay nag-umapaw sa kasiyahan. Sa pagtatapos ng gabi, nagtipon ang lahat sa altar. Ang pari ay humarap sa lahat at nagsabi, "Ang kabutihan ay hindi natatapos sa simbahan. Ang tunay na himala ay sa bawat araw na ipinapakita natin ang pagmamahal, pagtutulungan, at pag-unawa sa ating kapwa. Huwag natin hayaang mawala ang liwanag na ito." Isang batang lalaki mula sa grupo ng Muslim ang humawak ng medalyon. Sabay hawak ng batang Kristiyano ang maliit na krus. "Ito ang simbolo ng pagkakaibigan at bagong simula," sabi nila ng sabay. Ang mga tao ay palakpakan, napaluha sa dami ng pagmamahal at pagkakaintindihan na kanilang naramdaman. Hindi naglaon, ang buong komunidad ay naging mas matatag. Ang mga araw ay puno ng pagtutulungan. Ang mga kabataan ay nagtuturo ng sining at musika. Ang mga matatanda ay nagtuturo ng kaunungan at malasakit. At ang bawat isa ay natututo kung paano magmahal at magpatawad. Ang simbahan ay hindi lamang lugar ng dasal, kundi isang tahanan para sa lahat. Kung nanonood ka ngayon, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel. Mahalaga na malaman natin kung hanggang saan umaabot ang kabutihan at pag-asa. I-click ang subscribe at samahan kami sa bawat kwento ng himala, inspirasyon, at hindi inaasahang pangyayari na magpapalakas sa iyong pananampalataya at puso. Sabihin sa comment section kung saan ka nanonood at anong oras, dahil ang bawat karanasan ay mahalaga sa ating paglalakbay ng pagkakaintindihan at pagmamahal. Habang lumilipas ang mga buwan, unti-unting nabuo ang isang mas matibay na ugnayan sa pagitan ng mga Muslim at Kristiyano sa komunidad. Tuwing umaga, may mga kabataan na nagtutulungan sa simbahan, naglilinis ng sahig, nag-aayos ng upuan, at nag-aalaga sa mga kandila. Ang bawat simpleng aksyon ay may kasamang pagtuturo ng respeto at pagmamahal sa isa't isa. Ang mga matatanda naman ay nagtuturo sa kanila ng kwento ng kanilang pananampalataya. Ngunit higit sa lahat, tinuturuan silang magmahal at magpatawad. Isang araw, habang naglalaro ang mga bata sa bakuran ng simbahan, napansin nila ang isang lumang puno sa gilid na may sirang sanga. Agad silang nagkaisang ayusin ito. Nagdala ng lubid at tela upang gawing maliit na duyan para sa mas batang bata sa komunidad. Ang kanilang simpleng pagkilos ay nagpatunay na ang pagtutulungan at kabutihan ay hindi lamang sa salita, kundi sa aksyon. Ang mga matatanda na nakakita nito ay napangiti at nagbigay ng papuri sa kanilang pagsisika. Sa parehong linggo, may isang pamilya mula sa grupo ng Muslim ang dumaan sa kahirapan. Wala silang sapat na pagkain at mainit na dami. Nang malaman ito ng simbahan, agad silang pinuntahan at tinulungan ng mga deboto. Nagdala sila ng pagkain, damit, at mga simpleng regalo para sa mga bata. Hindi nagtagal, ang pamilya ay napuno ng pasasalamat at pag-asa. Ang bawat kilos ng kabutihan ay nagdulot ng bagong simula sa kanilang buhay. Habang papalapit ang Pasko, nagkaroon ng espesyal na pagtitipon sa simbahan. Ang mga ilaw ay kumikislap, may musika mula sa chore, at ang mga kabataan ay nagtutulungan sa dekorasyon. Ang bawat miyembro ng komunidad, Muslim man o Kristiyano, ay nagbahagi ng pagkain at kwento. Ang dating takot at pangamba ay napalitan ng kagalakan at tawa. Sa gitna ng pagtitipon, isang batang Kristiyano ang lumapit sa isang batang Muslim. "Gusto kong matutunan ang inyong awitin," sabi niya. Ang batang Muslim ay ngumiti at nagsimulang turuan siya ng kanilang tradisyonal na awitin. Sa bawat nota at salita, unti-unting nabura ang dating hadlang at napalitan ng pagkakaintindihan. Ang mga mata ng bawat isa ay nag-umapaw sa kasiyahan. Sa pagtatapos ng gabi, nagtipon ang lahat sa altar. Ang pari ay humarap sa lahat at nagsabi, "Ang kabutihan ay hindi natatapos sa simbahan. Ang tunay na himala ay sa bawat araw na ipinapakita natin ang pagmamahal, pagtutulungan, at pag-unawa sa ating kapwa. Huwag natin hayaang mawala ang liwanag na ito." Isang batang lalaki mula sa grupo ng Muslim ang humawak ng medalyon. Sabay hawak ng batang Kristiyano ang maliit na krus. "Ito ang simbolo ng pagkakaibigan at bagong simula," sabi nila ng sabay. Ang mga tao ay palakpakan,
Napaluha sa dami ng pagmamahal at pagkakaintindihan na kanilang naramdaman. Hindi naglaon, ang buong komunidad ay naging mas matatag. Ang mga araw ay puno ng pagtutulungan. Ang mga kabataan ay nagtuturo ng sining at musika. Ang mga matatanda ay nagtuturo ng kaunungan at malasakit. At ang bawat isa ay natututo kung paano magmahal at magpatawad. Ang simbahan ay hindi lamang lugar ng dasal, kundi isang tahanan para sa lahat. Kung nanonood ka ngayon, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel. Mahalaga na malaman natin kung hanggang saan umaabot ang kabutihan at pag-asa. I-click ang subscribe at samahan kami sa bawat kwento ng himala, inspirasyon, at hindi inaasahang pangyayari na magpapalakas sa iyong pananampalataya at puso. Sabihin sa comment section kung saan ka nanonood at anong oras, dahil ang bawat karanasan ay mahalaga sa ating paglalakbay ng pagkakaintindihan at pagmamahal.